Ayun, Miguel love shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? No? Mag-ingat po kayo palagi. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, mga OFW na walang sawang pagsuporta dito sa ating YouTube channel. Kay Yorme Isko Moreno at sa mga Iskonians, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ngayon po, yung ating vlog ngayon ay patungkol po ito sa sinabi nga ni CRV. Alam niyo naman po kung sino si CRV, si Congressman Ronald Valeriano. Valeriano ba? Na kung saan si Yorme Isko daw sangkot sa tukhang or extrajudicial killings ni dating Pangulong Digong. So, ngayon, actually mga kababayan, ako ayaw kong mag-topic sana ng national. Gusto ko dito lang sana sa local, pero gusto ko lang pong, ito paalala ko lang po sa inyo hindi po ako supporters ni Digong. Ako po'y supporters ni BBM. Ako po'y supporter, no? Walang S. Supporter po ako ni BBM. So, para sa akin, yun pong tukhang-tukhang noon ni Digong, implemented buong bansa po yun. No? Implement po yun sa buong bansa. Ngayon, sabihin mo po natin na mayor si Isko nung panahong presidente si Digong, hindi po hawak ni Isko ang kapulisan. Merong power si Isko na mag-implement sa kaniyang nasasakupan together with the PNP. Ngunit hindi po lahat ng gawin ng PNP ay galing sa utos ni Isko. Yun po ay galing sa utos ng taas ni Digong. Kasi mas may mataas pa kay Isko, si Digong. So ngayon, kung meron mang naganap or nangyari ng mga tukhang or pag-aresto, pagpatay, pagtukhang sa Metro Manila or sa City of Manila, hindi na po yun kasalanan ni Isko. Bakit? Wala pong karapatan si Isko na magmando or mag-implement na patayin ang mga adik. Maliban na lang kung merong resolution, binaba ang PNP na kahit sa buong bansa pwede nilang patayin, pwede nilang tugisin, pwede nilang ikulong yung mga drug user, drug pusher, at drug addict. So, yun po yun. So, speaking dito na ang sabi, sangkot daw or may alam daw si Isko sa tukhang ni Digong, sabi ni CRB, actually, malalaman naman natin yan kasi hanggang sa ngayon ay tuloy pa naman yung pag-iimbestiga at tawag doon, pagpapatawag kay Digong at sa mga kasamahan ni Digong sa Quad Committee hearing sa Kongreso at sa Senado. So, under processing pa naman, no? So, malaman natin kung totoo ang sinasabi ni CRB na sangkot si Yorme sa extrajudicial killings or may alam si Yorme dyan sa AGK ni Digong or war on drugs. Kasi sabi nga, sangkot daw si Yorme sa tukhang ni Digong. Actually, hindi ko rin masabing sangkot si Yorme kasi yung tukhang-tukhang na implemented ng kapulisan at sa panahon ni Digong noon ay implemented po yun sa buong bansa. Kahit saan ka po sa Pilipinas, pag sinabi mong Republic of the Philippines, once na pinirmahan niya ng presidente at inimplement niya na ganun ang batas niya na magtukhang, mapapatupad talaga. Diba? So, hindi lang din naman sa Maynila ang may ganong tukhang. Bakit? Pati din naman ang Pasig, pati Makati, Mandaluyong, 'di ba? Taguig. Pati Paranaque, 'di ba? San Juan. Bakit? So, porkit ba Manila may ganong tukhang-tukhang, 'di ba? So, si Isko lang sangkot. Paano yung mga ibang mayor? At ito pa ha, speaking of sangkot si Yorme sa tukhang. Bakit nakalagay, no? Bakit nakalagay na nung panahon ni Digong at panahon ni Isko, no? Bakit bumababa ang crime rate sa Maynila? 'Di ba? Speaking ha, kasi panahon to ni Digong na naging mayor si Isko. So ito ayan, ipabasa ko sa inyo. Ito. Nakalagay ang laki. In contrast, under the administration of former Mayor Isko Moreno from 2019 to 2022, Manila saw a significant decline in crime. At that time, the Numbeo Crime Index for Manila was reported at 59.4%. So 59.4% yung maraming krimen.
Philippine National Police or PNP data shoot 45% drop in crime volume. So mula sa 59%, nag-drop siya ng 45%, so napunta na lang sa 29%. Kasi nag-drop siya ng 45% na crime volume. From 2,517 incident crime ng 2019, napunta na lang sa 11,231 in 2020. So, paano ngayon nasabi ni CRV na sangkot si Isko sa tukhang-tukhang at extrajudicial killings ni Digong? Ito lang si RV, may tanong ko lang. Paano mo nasabing may alam si Yorme sa tukhang ni Digong? Lahat naman talagang mayor may alam. Kasi hindi naman ipapa-implement sa kaniyang nasasakupan yan nang hindi ini-explain ng taas bago yan i-implement sa kaniyang lugar. Lahat talaga may alam. Bakit? Si Isko lang ba ang lugar na may natukhang? Bakit ang Caloocan? Napakarami namang natukhang sa Caloocan. So, ibig sabihin, walang alam si Oka. Walang alam si Malapitan. Diba? Bakit marami namang natukhang sa Parañaque? So, ibig sabihin, walang alam si Olivares. Sa Makati, marami ding natukhang. So, ibig sabihin, walang alam ang mga Binay. Sa Quezon City, marami ding natukhang sa Quezon City. Iba't ibang lugar sa Quezon City at napakalaki ng Quezon City. So, walang alam si Joy Belmonte. Bakit ang San Juan kay Francis Zamora? Wala din bang alam si Francis Zamora na marami din naman natukhang sa San Juan? So paano ninyo nasabi ngayon na si Yorme ay sangkot or may kinalaman sa tukhang-tukhang ni Digong? Lahat ng mayor may alam kung paano ang process niyan at paano ang data niyan or list kung sino yung papatayin. Pero hindi po si mayor ang nag-utos na pumatay, kundi si Digong. Kasi kung may alam si Isko dyan sa tukhang or extrajudicial killings ni Digong, bakit hindi nyo pinatawag si Isko sa Kongreso? Diba? Congressman Valeriano ng District 2 ng Maynila. Diba kasali ka sa Quad Committee hearing? Ba't hindi mo ipatawag si Isko kung kasali pala si Isko dyan? May mabato ka lang eh. Diba? May turo ka lang, may pasira ka lang kay Isko. Ito klarong-klaro po talaga na kung bakit mga Manilenyo, mga botante ng Manila. Alam nyo ba, especially District 2, alam nyo ba kung bakit galit na galit si CRV or si Congressman Ronald Valeriano? Kasi nauudlot kasi yung pagtakbo niya sana bilang Vice Mayor. Yun. Nauudlot yung pangarap niya na tatakbong Vice Mayor. Kaya siya galit kay Isko. Kasi, ang plano kasi talaga sana, hindi tatakbo si Isko. Tatakbo si Hani. So, ang magiging Vice, si Valeriano. Ang problema lang, ramdam ni Hani na si Valeriano, si Isko lang din ang kadahilanan, kaya napadpad at naging congressman yan. So ngayon, alam ni Hani na mahina si Valeriano, si Yul ang kinuha ulit na maging vice mayor niya. So kaya itong si Valeriano, tameme, galit na galit at pinagmumura si Isko sa meeting nila sa BGC. At sinabi ni Valeriano, Congressman Valeriano ng District 2 ng Maynila, sinabi niya kay Isko, katabi ni Letlet, sabi niya kay Isko, putang ina. Matalo na lang, mas piliin naming matalo sa iba, wag lang sa'yo. Kasi alam nila na talo sila ni Isko. Bakit? Kung hindi dahil kay Isko Moreno, walang mga pangalan at posisyon niyang mga buhaya na yan. Lalo na si Chihuahua. Kung hindi dahil kay Isko, lalo na si Lacuna. Kung hindi dahil kay Isko, hindi maging mayor yan. Ilang beses tumakbo si Lacuna. Hindi nanalong mayor. Si Isko lang ang nagpapamayor sa pangalang Lacuna. Kaya ngayon ang plano ni CRB na siya sana maging vice mayor ni Hani, naudlot. Bakit? Pinalitan ni Hani pagiging vice mayor, si Yul ang kinuha na re-elect vice mayor kasi alam ni Hani bagsak. Matatalo ni Che si Valeriano. Bakit? Pag sinabing Valeriano, hindi yan kilala. Pag sinabing Atienza, kilalang kilala.
Kaya, syempre, si Hani may utak din naman kahit papano. Si Yul ang kinuha. Kasi si Yul kilala. Eh, si Valeriano gagawin niyang vice mayor. Paano manalo yan? Eh, si Isko nga lang. Pag sinabi lang ni Isko, si Che, tatalunin yan. Ako lang din naman nagpaangat niyan. Kaya naging congressman yan. O, di talo. Yeah? Pag si Valeriano ang naging vice ni Hani ngayon, isa lang sasabihin ni Isko niyan. Valeriano, tatalunin si Che. Si Che Atienza yan. Kilalang pangalan. Bakit? May nakilala ba kayong Valeriano? Naging vice mayor ng Maynila? Wala. Si Isko lang ang gumawa. Kaya naging congressman yan. Ganun lang. Pinagmumura nila si Isko. Bakit? Kasi sila ang nasa posisyon. Kasi si Isko citizen hindi na mayor eh. Pero pag naging mayor si Isko, saan kayo pupulutin? Yun lang. Yun lang mga kababayan, mga Manilenyo, yun po ang kadahilanan. Naudlot kasi ang pangarap. Kaya sabi niya ngayon, sangkot daw si Isko sa AGK ni Digong. Paano maging sangkot? Ang Maynila nga. In contrast, under the administration of former Mayor Isko Moreno in 2019 and 2022, ang baba ng crime rate. So paano mo nasabing sangkot sa extrajudicial killings, halos wala ngang pinatay or tinukhang sa Maynila. Kadalasan na may tinukhang Caloocan, Malabon, Cavite, Valenzuela. Bakit? May nabalitaan ba kayo sa Maynila na may mga tinutukhang? Wala. Yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.